In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Good afternoon, my dear sisters and brothers. Good afternoon, Father. Today is supposedly the fourth day of Christmas. What have you received from your true love? Ano ba ang tinanggap na ninyo sa true love ng buhay ninyo? Our true love is God, and God bestowed on us the preciousness of and beauty of our lives. Let us clap our hands for this truth. But our biblical reading is somewhat macabre, full of horror, gruesome, because the age-old question, why innocent people or children suffer? Bakit ba nagdurusa ang mga walang kamuangan o inosente? I hope you will reflect upon the situation in Gaza Strip, in Ukraine, as well as in places where violence abound. Malagim, puspos ng panganib. The womb of the mother is supposedly the safest part of the earth. Ang sinapupunan ng isang ina, ang pinakamapayapang panig ng mundo sa larangan ng sangnilikha. We have a lot of peacekeeping forces, and yet the peace is somewhat elusive. Para bagang hindi mo kayang mahawakan at magkameron ka ng kapanatagan para ikay makatulog ng mahimlay. Ginising ng anghel ng Diyos si San Jose. Magmadali ka. Dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina, ilikas sa Ehipto. Ano po kaya ang pakiramdam pagka ikaw ay mapapapunta sa pook na wala kang kakilala, ni hindi mo alam ang mga lingwahe o kaya kung ano pa mang mode of conversation? You will be isolated. Ang tanong, bakit ba pinapayagan ng Diyos ang ganitong mga kaganapan sa buhay? Bakit kinakailangang may pumanaw para kita'y maging matiwasay? This is the subject of our conversation in our lunch time moment. Sabi kasi nung isang pare, namatayan siya. Dagok ng kapalaran. And with the younger clergy, they also experience this kind of mess, violence in life. Napakarami pong mga sanggol ang namamatay. At ang pinakamatindi pang kamatayan, hindi pa naisisilang o bago pa lamang naisisilang ay pumapanaw na. Because are they collaterals of violence? Merong nag-aaway na kapitbahay, tatamaan ng bala, ng punglo ang sanggol. Ito po ay horrific experience, traumatic. In a way, how could we cope the grief? Kaya hamon sa atin ngayon yung coping with grief. Yung iba,
na ibubunton sa pag-inom ng alak. Yung iba, nagpapakalayo-layo upang takasan, kumbaga, ang kalagayan. Pero tayo, sino ang ating pinaghuhugutan ng kalakasan sa ating buhay at pagkakabuhay? Paano natin maaagwantahan ang mga ganitong pangyayari na traumatic? We used to talk functioning family, pero family dysfunction, brokenness. Nais nating pumunta ng abroad to earn a greater or greener pasture, and yet, pagbalik natin, may kabiguan pa ang ating mga pinaggagawa sa buhay. Ito po'y isang palaisipan para sa atin. At times, there are people with the kind of resistance to the connection between politics and religion. Yung iyong mga persuasions and the kind of manner of living na gusto mong isabuhay. Kaya hamon sa atin ang dialogue of life. Faith witnessing. Pag po roon ng tinatawag na pagbabaka ang relihiyon at politika, mga ideological persuasions, pagkat we are greedy or abuse of our power, katulad ni Haring Herodes, ayaw niyang may kakompetensya sa kapangyarihan. Kaya kahit asawa niya, kapatid niya, ipinapapatay din po ni Haring Herodes. Gayon po, ka-selfish, ka-greedy o addict sa kapangyarihan ang isang evil na nakaluklok sa kapangyarihan. Kaya huwag mong aakalaing ito pong ating pagninilay ay personal lamang o wala tayong maituturing na ano ang kaugnayan nito sa buhay ko. Pag pinag-uusapan po natin ang spirituality, yung po'y totality of human existence. We could not ignore or isolate ourselves from politics, from culture, from social and cultural dimension of existence. Saklaw po yun. Pagkabanalan ang pinag-uusapan. Ang alam natin ay, ako na may nagadasal o nagasimba lamang, ay nasaan yung binabanggit nating to enlarge the space of our tent. Huwag mong sasabihin, ang Merry Christmas ay nasa sa iyo lamang. Mali po yun. Dapat ang Christmas ay ipadama rin natin ang tuwa at galak, ang kapayapaang dulot nito sa ating kapwa. Our Vatican documents, Vatican II, Lumen Gentium, ano ba ang simbahan? Gaudium et Spes, the situation of hope and anguish of the people of God. Kung ano po yung nararamdaman na painful experience, trauma, brought about by discriminating political and economic landscape, ayun po ay pighati din natin. Pakikitabang dalamhati natin at pakikiramay natin, pagkat ang Diyos na nagkatawang tao, inako ang ating kalagayan, God becoming human, so that each one of us will become divinized. Ito rin po ang ating pangarap. Ito rin ang ating mission of communion and participation as a journeying church. Simbahang naglalakbay patungo sa paghahari ng Diyos.
May pakialam tayo. Meron tayong tungkuling ayusin ang ating economic, political, cultural, and societal milieu. Para sa gayon, ang buong mundo, ang sangkatauhan, magkamayroon ng kalwalhatian. Pagkat sabi natin, glory to God in the highest, and peace to people of goodwill. Kaya magiging tagapagdala tayo ng kapayapaan. We must become the voice of the voiceless. Yung mga walang kakayahang dumaing dahilan sa sila'y sinisikil ng maiigting ng mga kaganapan sa buhay. Hamon ito sa atin. Pag-uwi natin mula kay Santo Padre Pio National Shrine, we will bring peace, environment that is conducive to life, to our children in the neighborhood, even in the urban poor, in the province poor, pagkat ang isang Kristiyano hindi pwedeng maghalukip-kip o walang imik sa mga hindi makatao na nagaganap sa ating kapaligiran. Sabi ng first reading, God is light. Kung ang God is light, you must be illuminative in your manner of living. Hindi ka dapat kasangkot sa pagbibigay ng lagim at kamatayan sa iyong kapwa. The encumbrances of sin and death must be eradicated in our life because the love of God finds in home in our hearts. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.